Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay tatalakayin na naman natin ang isang pananaliksik na nilapatan ng teorya ni Bernstein. Ito ay tinatawag na language code na may dalawang uri, ang restricted code at ang elaborated code. So, ang nakalap namin na pananaliksik ay pinamagatang On the Effects of Social Class on Language Use, a fresh look of Bernstein's theory. So, ang pananaliksik na ito ay nilapatan ng teorya ni Bernstein. Ngunit bago iyan, ipakikilala muna namin ang aming sarili. Kami ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Ako si Irish Cruta at ang aking magiging kasama ay si Kathleen May Mangayaw. Panimula. Ang relasyon sa pagitan ng wika at estado sa lipunan ay isang pangunahing isyu sa pag-aaral ng kritikal na diskurso at socio-linguistikong pananaliksik. Dahil sa pagkakaiba ng paggamit ng wika, ay hindi maiiwasan ang diskriminasyon na naging pangunahing problema sa pagsusuri ng wika. So, sinabi dito na ang pag-aaral sa critical na diskurso ay may pangunahing issue talaga. Ito yung kinakaharap nila palagi, ang relasyon sa pagitan ng wika at estado sa lipunan. Sa pananaliksik na ito ay aalamin kung mayroon nga bang kaibahan sa paggamit mismo ng wika sa sa pamamagitan ng estado mismo ng tao sa isang lipunan. So sinabi din dito na ang estado ng isang tao sa lipunan ay nagdadala rin ng diskriminasyon at hindi naman talaga iyon maiiwasan. Ang restricted code ay mainam gamitin kaysa sa elaborated code sa mga sitwasyong may pag-uusapan na tanging ang naturang grupo lamang ang nakauunawa. So, ipinaliwanag dito sa panimula na ang restricted code ay mas mainam daw gamitin o mas mabuting gamitin sa isang grupo na nagkakaunawaan na mismo o magkakakilala na mismo. Sa kabilang banda naman, ang elaborated code ay mas detalyado at nilalahat ang lahat. Hindi dahil mas mainam ito, kundi dahil ito ang kinakailangan upang maunawaan ng lahat. So, ikinumpara niya naman ang restricted code sa elaborated code na mas detalyado naman at nilalagay lahat ng detalye. Hindi dahil ito ay kinakailangan, kundi dahil hindi dahil ito ang mas mabuting gamitin kaysa sa restricted code, kundi dahil ito ang mas mainam. Kasi kadalasang ginagamit itong elaborated code sa mga taong una mo palang nakilala at hindi mo pa nakakausap ng dati o hindi mo talaga kasama sa iisang grupo. So, layunin. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masagutan ng sumusunod na mga katanungan. So, mayroong dalawang katanungan ang layunin na ito. Una, nakaapekto ba ang katayuan ng tao sa lipunan sa paraan ng paggamit nito ng wika? Pangalawa, gaano kaibang paggamit ng panghalip ng mga manggagawang mag-aaral at ang mga gitnang uri ng mga mag-aaral? So, ang layunin ng pag-aaral na ito, inaasahan natin na sa pananaliksik na ito ay malalaman nila kung may epekto ba ang katayuan ng tao sa lipunan sa ginagamit nitong wika at kung may kaibahan ba sa paggamit ng mga panghalip, sa pagitan ng mga manggagawang uring mga mag-aaral at nasa gitnang uri. So, ang theoretical na batayan, ang pananaliksik na ito ay nakaangkla kay Brandeis noong 1970s Social Class Index, kung saan sinuri nito ang pagkakaiba ng manggagawang mag-aaral at ang nasa gitnang uri sa kung gaano kadalas nila gamitin ang mga kategorya ng gramatika. Gayun din ang pag-aaral na ito na nakatuon sa pagsusuri sa pagkakaiba ng dalawang pangkat sa paraan ng paggamit ng wika. So, lamang ang iuulat ko sa araw na ito at ibibigay ko na naman ang panahon sa aking kasama sa pagpapatuloy ng ulat. Ngayon, ipagpapatuloy ko ang ulat at dadako na naman tayo sa metodo. Nakapaloob dito ang respondente, ang instrumentong ginamit, ang pangangalap ng datos at ang resulta ng pananaliksik na ito. Dito sa respondente, ang mga pag-aaral na ito ay nilahukan ng 100 na mga babaeng mag-aaral na may edad na 9 hanggang 11. Sila ay nasa baitang 3 o 4 na elementarya sa Avon,
sa kanlurang bahagi ng Iran. Kabilang na sa bilang ng lahat ng respondente ang 20 gitnang uri at manggagawang mag-aaral. So, yun ang respondente. Ngayon ay pupunta tayo sa instrumentong ginamit. So, ang mga instrumentong ginamit dito ay dalawa, ang questionnaire at picture sequence. Ang questionnaire ay naglalaman ng 10 multiple na pagpipilian at open-ended questions. Samantala, ang isang paraan naman ay ang picture sequence naman ay gagawa sila ng kwento sa loob ng inilaang oras gamit ang iba-ibang larawang ibinigay. Ito ay upang masuri ang pagkakaiba-iba nila ng paggamit. So, yun ang mga instrumentong ginamit. Pangangalap ng datos, ang mga tanungan o questionnaire ay ibinigay sa mga mag-aaral na may paunang kaalaman sa pagsusulat. Base sa mga nasulat nito ay binilang ng mabuti ng mga mananaliksik ang ginamit na pangalan, panghalip, panguri, pang-abay, pang-ukol, pang-ugnay, at pangatnig na gagamitin bilang basihan sa pagbuo ng resulta. At ang resulta naman ng pananaliksik na ito ay nakita sa resulta na mas madalas ginamit ang ako at sila ng mga gitnang uri kumpara sa manggagawang mag-aaral. Samantalang mas gamit naman ang sila at kami o tayo sa mga manggagawang mag-aaral. Ang resultang ito ay kahawig sa teorya ni Bernstein na kung saan isinaad na ang paggamit ng elaborated code ay kadalasang gumagamit ng ako sa pagsasalaysay at person-oriented. Samantalang ang restricted code ay sinabing mga position-oriented. At doon nagtatapos ang aming ulat na ito.